Alzheimer's disease, isa sa mga pinangangabahang karamdaman hindi lamang ng may katawan, kundi lalo na ng kanyang pamilya. Irreversible ito o walang totoong lunas. Narito ang aming health report tungkol sa Alzheimer's, hatid ni Michael Machas. Nagiging makakalimutin, masungit, hindi nagagawa ang mga dapat gawin ng tama, ilan lamang ito sa mga sintomas na maaaring may problema ang isang tao. Ang Alzheimer's disease ay isang uri ng sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya ng tao. It's not about memory problem lang. So dapat walang medical problem na nagsasabing bakit siya may magiging makalimutin. Tapos dapat bukod sa makakalimutin, may ibang kasama siyang problema, yung mga tinatawag nating abstract thinking, o kaya yung planning nawawala sa kanila, o yung mga maraming aspeto no na usually alam mo tapos nawala sa'yo. Karaniwang tumatama ang sakit na ito sa mga senior citizen na hindi bababa sa 65 years old. May pagkakaiba ang sakit na ito sa tinatawag na demensya. Pag sinabi mo dementia, it's a big scope of memory problem. Mga maliliit silang component, no? Alzheimer's, frontotemporal dementia, at saka yung vascular dementia. Marami. So, pag ito, si Dr. Ednavi, pwede niyang masabi, no? Pag vascular dementia, yun yung mga usually may maraming medical problems. Mayroon kasing dementia na doon lang siya sa tinatawag nating plain dementia, yung Alzheimer's. Pero mayroong mga taong nagiging malimutin, kasi kaya pala sila naging malimutin, kasi mayroon silang mga medical problems. At kadalasan, isa sa mga nakikita nating problema doon, yung mga matatanda na may mga multiple strokes, no? Kaya pala sila naging malimutin na kasi marami na silang strokes before. Vascular. Ilan sa mga factors na maaaring makapagpalala sa Alzheimer's disease ay ang pagkakaroon ng diabetes at mga impeksyon. Kapag may diabetes ang isang tao, mayroon siyang tinatawag na lacunar infarcts. Ito ay ang mumunting pagbara sa ugat ng utak na maaaring magresulta sa maliliit na strokes. Ayon sa mga doktor, karaniwang tumatagal ang buhay ng taong may Alzheimer's ng 7 taon. Ngunit ito ay hindi namamatay sa naturang sakit. Sa halip, dahil sa komplikasyon, at ang pinakakaraniwan ay ang tinatawag na aspiration pneumonia. Yung severe Alzheimer's disease, no? Yung mayroong severe Alzheimer's disease kasi, o dementia, pati yung kanilang paglunok ay na-i-impair. So, ang tendency nun, dahil hindi na maganda yung kanilang reflex sa paglunok, yung mga pagkain o tubig o even yung laway nila, instead na napupunta sa sikmura, na-aspirate sa baga. That causes yung tinatawag na aspiration pneumonia. Ang utak ng isang tao may Alzheimer's ay maliit kaysa ordinaryo. Maaaring dahil na rin ito sa pagkakaedad, subalit naiiba pa rin sa kaedad niyang walang Alzheimer's. As we age, talagang nagsishrink yung nagsishrink yung brain natin. Pero it should shrink. How much it should shrink, we don't really know. Pero it shrinks, no? Nag-atrophy sila. Parang pag tumatanda ka, yung muscle bulk mo, nung balit ka, lumalaki. Malaki nung tumatagal, lumiliit. Ganon din ang brain. One thing is definite, pag meron kang Alzheimer's, lumiliit yung brain mo. Nagsishrink sila. We call it. Walang lunas ang Alzheimer's, ngunit may mga gamot para mapabagal ito, bagamat hindi garantisadong lubusang e-epekto. Ayon sa pag-aaral, maaaring mapabagal ang Alzheimer's kung pananatilihing aktibo ang utak araw-araw. Mahirap para sa mga miyembro ng pamilya ng isang Alzheimer's patient ang siya ay alagaan dahil kadalasan nagpapakita ito ng kakaibang pag-uugali. Madalas masakit para sa kanila ang unti-unting pagkakalimot ng may sakit maging sa kanila. Ang mahalaga ay pasensya at pagmamahal sa pag-aalaga ng isang may Alzheimer's disease.